Ma! Ma! Oh, Hindi ka na dito. Ano na naman to, ma? Ba't nandito ka sa school ko? wala akong magawa dito. Ako ini-assign eh. Dito ka inassign, pumayag ka naman. Oo, nagdahilan ako. Dahil alam ko naman na ayaw mo kung dito magwawalis. Kaso dito ako ini-assign. Anong gagawin ko? Ma, dami kong kaklase na kilala ka na nanay kita, tapos nagwawalis ka lang, makikita ka ngayon nagtutupad ka. Ano sasabihin sa akin ng mga kaklase ko? Hindi ko naman maiwasan. Alam nga naman, tanggihan ko tong trabaho. Ah. Kailangan ko tong trabahong to. Ma, pinapahiya mo ako, sisirain mo na naman yung image ko dito. Hindi, lagi naman ako nakatakip ng face towel. Di na ako makikilala. Makilalang kilala ako sa school. Matalino ako. Alam mo ba yun? Ginagawa ko naman lahat ng gusto mo, di ba? Nag-aaral ako ng mabuti. Pakiusap ko lang, wag kang pupunta sa school ko. Nakakayan, nakaganyan ka pang trabaho mo. Dito nga ako ini-assign. Konting oras na lang, oh. Aalis na rin ako. Walang magagawa. Dito nga ako in-assign eh. Anong walang magagawa, nanay kita, at gumawa ka ng paraan? Oh, ano? Tititigan mo lang ako? Wala kang sasabihin, wala kang gagawin. Hindi ko kasi maintindihan kung ba't di mo rin naintindihan. Paano mo ikakaya itong trabaho ko? Dito ako kumukuha ng baon mo, dito tayo kumukuha ng pangkain. Anong problema mo doon? Alam ko marangal yung trabaho mo, pero nakakahiya. Nakakahiya na si Renz, matalino, Dean's Listers, laging may medal, nanay nagtutupad lang. Nakakahiya ka, ma. Hindi kita kayang ipagmalaki sa mga classmates ko. Kasi yung mga nanay nila, businesswoman, may mga napatunayan, may-ari ng restaurant, mayayaman. Bakit kasi ganito lang yung buhay na binigay mo sa akin eh? Alam mo, pag-graduate ko, gagawin ko lahat para maging mayaman. Sana ginawa mo rin yun nung kabataan mo, di ba? Ano, ma? Anong gagawin mo ngayon? Steve! Naririnig ko kayo kanina, tinawag mo nanay. Babe naman, hindi mo naman sinabi na tagalinis lang pala tong nanay mo? Babe, nanay ko yan. Tsaka, tignan mo naman trabaho ng nanay ko, di ba? Nakakahiya. Of course, nakakahiya. Pati ako, mapapahiya sa pagiging tagalinis ng nanay mo. Kasi diba, mag-boyfriend tayo, magkarelasyon. Alam mo ikaw, wala ka sa nanay ko at saka sa tatay ko. Mayayaman sila. Mga businessman, maraming kotse, maraming yate, maraming kondo, at maraming properties. Ikaw, ano mo pagmamalaki mo? Na ipagmamalaki din ng anak mo. Ayun nga, babe eh. Yun yung kinakagalit ko dito sa nanay kong to. Ma, narinig mo? Narinig mo yung mga magulang niya kung gaano kayaman? Kung paano binibigay yung luho ni Eden? Kung ano yung mga buhay na meron sila ngayon na hindi ko nakuha sa'yo. Kaya Ano? Wala kang ibubuga sa magulang niya, di ba? Kaya pwede ba tanda, ha? Umalis-alis ka dito sa kanila natin. Kasi pati ako madadamay sa kahihiyan eh. Nakakahiya ka, ang baho mo pa. Ano bang naliligaw yung nanay mo? Ewan ko nga dyan. Maghapon na yan, ganyan suot niyan. Babe naman, pagsabihan mo naman. Babe, kahit sabihan ko yan, di naman nakikinig dyan. May Kaya sariling naman desisyon eh. lagi yan. Amoy kanal, amoy palengke, ano ba? Oo ma, ano? Papahiya mo pa ako dito sa girlfriend ko? Umalis ka na lang. Umalis ka na lang. Alis na. Doon ka na. Doon ka, sa malayo. Di ba? Sa susunod ha. Dapat, hindi na ganyan. Babe, pasensya na talaga. Kung ipapakilala mo ako sa magulang mo, huwag mo sasabihin ganun yung magulang ko, babe. Mas gugustuhin ko palang na sabihin mong ulila na ako. Pero, make sure din na hindi malalaman ng parents ko yung totoo mong estado sa buhay. Kung Oo, hindi, babe. Magaling naman ako, Martin, na mayaman ako. Di ba? Mukha naman ako mayaman, di ba? kasi pag nalaman nila na mahirap yung boyfriend ko, baka tanggalan ako ng access. Babe, alam mo naman na ikaw yung mayaman sa ating dalawa, kaya ikaw magpo-provide ngayon. Mahal mo ako, di ba? Halika na, libre mo ako. Ako na naman? Babe, anong bibigay ng nanay kong tagtutupad? Sige na. Dapat ikaw naman bumawi ngayon. Tingnan mo, oh. Babawi ako pag nagkatrabaho na tayo. Promise mo yun, ha? Sige na. Babe, saan tayo next time? Babe, pumasok naman tayo. Lagi na lang tayo nagkakating. O, Yan na. sige na, tara na. Anak, yung baon mo na iwan mo. Dinala ko nga kanina pa kita inaantay. Ma, naiwan ko nga to sa bahay kasi sinadya kong iwanan. Ano itong pinabaon mo na naman sa akin, di ba? Tignan mo, oh. Chicherya, lugaw.
Anong nasustansya makukuha ko sa mga pinapabao mo sa akin araw-araw? May hotdog naman dyan, tsaka itlog. Kita mo na naman hotdog, puro mga tuyo, wala man lang mga sabaw. Sa bagay, lagi yan sabaw eh. Lahat naman namang sinasabi kong ulam na nire-request ko sa'yo, di mo naman sinusunod eh. Kasi wala kang pera. Yun naman pala sinabi ng babe ko, di ba? Dapat, binibigay mo. Ikaw talaga. Buti na lang, itong babe ko, hindi mana sa'yo. Matalino, ikaw bobo. Ilang beses na pa pinagsabihan, hindi marunong umintindi. Saka ikaw ha, sinabi na kita, di ba? Last time, na huwag ka na magpapakita dito, pinapahiya mo ako. Hayaan mo sa susunod, sa sweldo, bibilihan kita ng ulam. Anong ulam? Corned beef? Dilata? Tapos etong mga pinapabaon mo sa akin, sa'yo na yan, ha? Kaya hindi ko yan naiwan sa bahay. Sinadya ko yang iwanan kasi ayoko na yung kainin. Lahat ng mga kailangan kong pagkain, binibigay sa akin ng magulang niya. Alam mo ba yon? Mga pagkain na hindi mo napatikim sa akin. Tsaka sasabihin mong bibilhan mo siya pag nakasahod ka? Eh hindi nga sapat yung sahod mo, di ba? Sa paglilinis dito. Alam mo ikaw, alipin ka lang namin. Kami nagpapasahod sa'yo. Kaya ikaw, ayusin yung trabaho mo. Huwag kang lagi nakakaharang dito sa amin. Sagabal ka sa paningin. Tsaka babe, sabihin mo naman yung daddy mo na wag na siya i-assign dito kasi lagi yata siyang na-assign dito. Dito ka na naman na-assign ba? Hindi ako dito inassign. Talagang dinala ko lang to dahil alam kong wala kang baon. Alam kong... Kala ko kasi naiwan mo eh. Alam mo, ikaw matanda ka, tama na nga yan. Alam mo, di ba, last time na mayaman ako, so dapat, alam mo na nililibre ko tong anak mo. Kasi alam ko yung mga pagkain na yan, hindi bagay sa babe ko. Ang gwapo-gwapo ng babe ko, pinapakain mo ng mga basura. Oo, lugaw, chicherya. Anong sustansya niyan? Sana man lang magbigay ka kahit paano prutas o kaya gulay. Tsaka ikaw ha, kahit hindi ka na-assign dito, isusumbong kita sa daddy ko. I'll make sure na mawawalan ka ng trabaho pag hindi ka nakinig na hindi ka na pumunta dito. Eh, huwag mo na sabihin sa daddy mo. Pagka nawalan ako ng trabaho, lalo kaming mahihirapan. Eh mas maigi, sa amin natitira si babe. Ikaw, manigas ka. Buisit ka talaga, ma. Alam mo ba yon? Hindi ko kailangan yung baon na yan, na basura na yan. Kaya pwede ba umalis ka na? Sa susunod man, pag may iniwanan ako na baon sa bahay, basura yon. Iniwan ko talaga. Huwag mo na nang dalhin sa akin. Friends, Eden, ano naman nangyayari dito? Patuloy yung mga naka-uniforme kayo? Nambubuli kayo matanda? Ha? Ano daw? Explain nyo. Tsaka saan kayo galing? Bakit hindi kayo galing dito? Nag-cutting classes na naman kayo? Ha? Ikaw, babagsak ka na. Ikaw din. Hindi ka na magiging honor. Ma'am, Ha? may Lagi ginawa, ka mawawala. may ginawa kang project. Ano ka ba? Anong project yon? Sige nga. Di ba advisor teacher nyo ako? Anak, nag-cutting classes ka? Ay, anak niyo po nanay? Opo. Oh, di ba? Ano? Saan kayo galing? Explain nyo. Hoy ma'am, wala kaming dapat i-explain sa'yo, no? Pakialamera ka rin, no? Chismosa ka. Yan talaga yung mga guro, eh. Mga marites. Sa eskwelahan, ako ang pangalawang magulang nyo. Dapat nakikinig kayo sa mga pangaral ko. Hoy, hindi ka namin magulang, no? Kahit maging third parents ka pa, hindi kita tatanggapin. Ang parents ko mayaman. Eh, ikaw, ano ka, pipitsuging teacher lang? Oo Nagtingin nga. sa ganitong At saka, ma'am, bakit nangingialam ka pa dito? Hindi ka ba natatakot na yung magulang ni Eden mayaman na businessman tapos nagtatrabaho sa gobyerno? Kayang-kaya kayo patanggal nun. Masyado ka nakikisaw-saw dito. Friends, huwag ka nang nagsasalita ng ganyan. Si ma'am to kausap mo. Oh. Isa ka pa matanda ka, eh. Kasalanan mo to, eh. Alam mo, siguro kaya nagiging ganyan ugali mo, Renz, kasasama mo dito. Aba, pinagtatanggol ko lang babe ko, no? Kasi ikaw, mahirap ka. At saka, ma, huwag mong dinadamay dito si Eden, ha? Yung magulang nito, binibigay lahat ng gusto ko. Hindi ka tulad mo. Grabe yung bunganga mo. Napakabastos mo. Grabe ka ba kasi sa magulang mo? At ikaw ano? Pinagyayabang mo na mataas ang posisyon ng tatay mo, magulang mo? Ha? Wala akong pakialam. Basta ako, guro nyo ako dito. Babagsak ko kayo, ikaw, pwede kita expel. So yun, walang tatanggap sa'yo kahit mapera ka pa. Naintindihan mo? Naiintindihan ko, pero hindi mo yung magagawa. Ako, i-expel mo? Hoy, babayaran lang ni daddy yung principal dito. Solve ng problem. Hindi lahat nababayaran. Kaya ang ugali mo, pagbabaguhin mo. At ikaw, ano, nahawa ka na dito? Matino ka nung una. Running for honor ka, pero ano nangyari? Papalagpasin mo lahat yon? Hindi ka na lang naawa sa magulang mo. Maayos na nagkatrabaho para itaguyod ka, tapos basos ka. Babe, tara na nga, wag na tayong pumasok kasi makikita na naman natin tong pangit na teacher natin. At saka, babe, di ba papa mo namang government official? Nga siya nga yung nagko-control dito sa nanay ko eh, kung saan i-assign. So for sure, kayang-kaya niyan ipatanggal dito si ma'am. So gusto mo, ikaw nang bahala dun umudyok sa tatay mo. Ay naku, wag ka mag-alala. Kayang-kaya din ng mga simpleng mamamayang patanggal ang tatay mo.
sa posisyon. Talaga ba? Eh, binabayaran din sila ng tatay ko. Kaya huwag ka mag-alala. Sa susunod, wala ka ng trabaho. Kaya huwag kayong makasawsaw sa amin. Tara na nga, mga bobo yan. Nay, pasensya na kayo ha, sa inasat. Actually, gusto ko makilala yung magulang ni Renz. Kasi kakausapin ko nga. Kasi matinong bata yan eh, running for honor yan. Pero di ko alam, lagi na nawawala sa klase. At kakausapin ko rin yung magulang ni Eden. Para maging aware sila. Bigla nga ako, ma'am eh. Dinala ko lang tong baon niya. Yung pala, nag-cutting classes lang. Ano mo, ma'am, hirap na rin ako magtrabaho. Tinan mo, nagtutupad ako para matapos niya yung pag-aaral niya. Hindi ko maintindihan kung ano na nangyari sa batang yan. Ang laki ng pinagbago niya. Kumusta naman ang grades niya, ma'am? Ay nako po ma'am, bumaba po lahat ng grades niya at laging nawawala sa klase. Ngayon nga, datnan ko, hindi galing sa eskwela. Nagkating na naman po. Yun nga po, mula nung nakasama niya nga po yun, yung babaeng kasama niya. Naging bad influence po yung Eden na yan sa anak niyo. Hayaan niyo po, kakusapin ko po yung magulang niyo, pati na rin po kayo, para madisiplina po yung mga bata. Kasi mali po yung ginagawa. Tsaka baka magulat na lang din kayo. Magulat na lang kayo, ang alam niyo, nag-aaral lang matino yung mga anak niyo, pero di pala makakagraduate. At saka pati managot, ma'am, tingnan mo po kung ano na nangyari. Yung trabaho niyo po ba, kamusta po ang sahod niya dyan, sahuran niya dyan? Eh, ano lang po, sahuran na talagang wala na pong mapagpilian. Talaga pong tiyagaan. Eh, wala naman po akong tinapos para magtrabaho ng maayos sa ibang ano. Ito lang po pinagkakaabalahan namin, yung pinagkakabuhayan namin, yung pagwawalis po. Hindi niyo po na itatanong, may business po ako. Hindi ko nga lang po natututukan masyado kasi nga busy ako sa pagtuturo. Ayoko naman po mamili sa dalawa. Kung business po ako pagtuturo, mahalaga sa akin magturo. Gustong-gusto ko yung mga nakikita ko yung mga kabataan nasa tamang landas. Natuturuan ko ng tama. Ma'am, bibigyan mo ako ng trabaho? Opo! Kung gusto niyo po, Opo, okay lang sa opo. inyo. Gusto ko, ma'am. Though marangal naman po yung trabaho niyo yan, wala namang masama dyan. Pero para makabelo kayo, makapag-ipon-ipon kayo. Kasi syempre si Renz magka-college na. Opo, Malas ma'am. malaki ang kailangang bayaran sa pagka ganun. Hindi, baka mamaya mapahinto pa ang bata. Sige po, ma'am. Puntaan niyo po ako sa office. Kakusapin ko rin yung magulang ni Eden. Bigyan ko kayo ng details. Sige po. Sige po, Nay. Ano pong name niyo pala, Nay? Gina po. Gina, oh. Ma'am, ngayon pa Picture lang art. nagpapasalamat na ako sa inyo, ha? Ay, naku po, wala po yun. Punta na lang po kayo office bukas, Opo. ha? Opo. 8 a.m. Opo. Okay, thank you Salamat, po. ma'am. Ingat po, ingat. Opo, opo. Good afternoon po, Sir Josh. Magandang hapon. Sinadya ko na po talaga kayo dito puntahan. Dapat nga po papatawag ko kayo dahil po sa mga ginawa po ni Eden sa eskwelahan. Sabi niya nga po, papatanggal niya daw po itong nanay ng boyfriend niya at ako sa trabaho. Ay, nako. Grabe talaga yung batang yan. Pasensyahan nyo na ha. Ma'am, anong pangalan nyo? Gina po. Kayo ho yung... Advisory class niya at guidance counselor na rin sa school. Nako, hayaan nyo ho. Ako na hong bahalang kumausap sa anak ko. Tapos kung meron pong dapat na gawing disiplina sa kanya sa eskwelahan, kayo na pong bahala doon. Pupuntahan ko na lang rin po kayo para makausap po kayo tungkol doon. Sir Josh, gusto ko lang naman po sabihin sa inyo kung gaano kabastos yung anak ninyo, kung gaano karami po ang mga binubuli niya sa eskwelahan. At lagi niyang pinagmamalaki na government official daw ang tatay niya at papatanggal niya kung sino man po ang kumalaban sa kanya. Kaya nga po nakakasama po ako dito, sir. Kasi po, nakikiusap sana ako na huwag akong matanggal bilang sweeper. Yun lang po ang pinagkakakitaan ko. Naku ma'am, huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po kayo matatanggal sa trabaho dahil lang sa sinabi ng anak ko. Ay, naku, hindi ko alam sa batang yun. Magmula kasi wala yung nanay niya, asawa ko. Kaganon na yun. Hayaan nyo, ako nang bahalang kumausap sa kanya. Ako nang bahalang magdisiplina sa kanya. At kung kinakatakot nyo ho ay yung trabaho nyo, huwag kayong mag-alala. Pasensya na po ulit, Ma'am Gina at Ma'am Arian, ha? Yes po. Maraming salamat po sir, mauna na po kami. Sige po. Hello. Kasundo si Eden.
papuntahin mo sa opisina ko. Bakit mo sinama mo pa ako dito? Manahimik ka nga. Dad, ano ba? Ano bang gusto mong mangyari, ha? Ano na bang gusto mong ipagawa sa akin? Busy akong tao. Alam mo yun. Busy saan? Ha? Busy sa school. Sa pambubuli ng matanda? Na nagtatrabaho lang sa kalsada? Ano pinagsasabi mo? Akala mo ba hindi nakakarating sa akin yung mga kalokohan mo? Mukhang sinumbong tayo ni ma'am at saka yung mama ko. Kasalanan yun ng mama mo, eh. Nanay mo pa yun? Pumapayag kang bastos-bastusin yung nanay mo? Dad, ano ba? Boyfriend ko si Renz. Huwag mo naman ganyanin. Sir, nanay ko kasi nagpawalis nga lang sa kalsada. Pero tignan niyo yung trabaho niyo naman kumpara sa kanya. Tingin mo ba hindi ko ikakahiya na ganun lang yung trabaho ng nanay ko? Ibang klase ka rin palang bata ka. Akala mo ba hindi ko alam na inuubos mo lang yung pera na binibigay ko sa iyo sa panlilibre dyan sa boyfriend mo? Anong inuubos? Mag-boyfriend nga kami, eh. At saka, Dad naman, binigay mo yung pera na yun sa akin, di ba? So, ako nang bahala. Paano ko gastusin? Alam mo, hindi ko na alam kung saan lulugar sa'yo. Alam mo, mabuti pa, tumigil ka na sa pag-aaral. Para matutunan mo kung ano yung mga pinagagawa mo. Magmula ngayong araw, maglilinis ka rin ng kalsada, magtutupad ka. Ano? Ako? Anak ng government official? Magwawalis? Katulad ng nanay niya? Ayoko! Sir, mukhang hindi naman po yata makatarungan na gagawin niyo yun sa anak niyo. Kung gagawin niyo po yun sa anak niyo, mawawala na siya ng baon, wala na siyang allowance. Bakit? Kasi peperahan mo lang yung anak ko. Buo na yung desisyon ko, Eden. Magmula ngayon, wala ka ng access sa mga credit card ko. Sa condo natin, sa mga driver natin, magtutupad ka. Teka lang, Dad. Unfair naman yun. Sir, baka hindi naman po pwedeng gawin niyo yung kay Eden kasi lumayas na ako sa amin eh. Doon na po ako nakatira sa kwarto niya. O tama-tama. Sabay na kayong magtupad para matuto kayo sa buhay. Makakalis na kayo. Sir. Ano pa akong gagawin? Dad, teka lang naman. Buo na Hindi yung pa po desisyon kami ko. nakakagraduate. Umalis na kayo. Kasi, Congratulations, Nanay Gina. Na-handle mo na maayos tong brew and bites ko at ngayon may sarili ka ng branch. Naku, ma'am. Pailan na po to? Bali, 4 na branch na po ito ng Brew and Bites. Oo nga, hindi ako nagkamali sa yung ikaw yung pinag-handle ko dahil busy nga ako magturo dito. At ayun, nakakatuwa kahit na matanda na kayo, hindi hadlang yung edad nyo para paunlarin tong business mo. Wala naman kasi yan, ma'am, sa tanda. Basta porsigido ko sa ginagawa mo, yung sipag at syaga, laging nado doon. Daig pa daw doon yung matalinong may pinag-aralan na tamad naman. Ganun Oo yun. naman yun talaga. Talagang sobrang nagpapasalamat ako sa inyo dahil, ma'am, kung di naman talaga ikaw, sa'yo ako nagsimula Kung di mo napansin yung presensya ko, yung kasipagan ko nung time na yun, wala ako dito, ma'am. Nakita ko naman yung potential Ma? mo na into sa Ma? Ma, sinadya talaga kita dito kasi nabalitaan ko na nakapagpatayo ka na ng sarili mong coffee shop ngayon. Oo naman. Ma, sobrang nahihiya ako sa ginawa ko sa inyo noon. Sorry ma kasi hindi ko nabigyan ng halaga lahat ng mga ginawa mo noon na trabaho para sa akin. Yung effort mo sa pagluluto ng mga baong ko. Buti naman na-appreciate mo na kung anong ginagawa ko sa'yo. Renz, maliit ka pa lang. Ikaw yung prioridad sa akin. Di ba kaya inilaban kita kahit iniwanan ako ng tatay mo? Nakita mo, nagre-reklamo ka sa mga pagkain na binibigay ko sa'yo. Hindi mo alam, lahat yun iniisip ko na ibigay sa'yo. Kaya alam yun lang ang kayang sahod ng isang nagwawali sa karsada. Habang sunog ako sa init ng araw. Pero iningatan ko, ikaw, pati kutis mo, Renz. Hindi mo sasabihin anak ka ng mahirap. Dahil lahat naman pinalasap ko sa'yo. Ikaw lang ang hindi nakaintindi sa akin. Ikaw lang ang hindi naka-appreciate ko ano yung Ma, ginagawa ko sa'yo. Sobrang sorry talaga sa mga nagawa ko sa inyo noon na sana hindi na lang kita kinahiya na pinagmamalaki ko yung trabaho mo kasi yung trabaho mo marangal. Yung trabaho mo naging dahilan para makagraduate sana ako. Kaso, mas pinili ko yung pansarili kong gusto na gusto kong umangat agad, nainggit ako sa mga ibang klase. Tapos,
Tapos ito ngayon si Eden buntis. So wala akong maayos na trabaho ngayon. Nagbebenta ako ng balot. Ayan pa isang ikinasasakit ng loob ko. Alam mo bang, gusto ko makatapos ka ng pag-aaral, kaya ako nagsisikap para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Hindi mo ko inintindi, Renz. Ma, sorry po. Pinagsisihan naman namin yun lahat ng ginawa namin eh. Tsaka yung mga masasakit na sinabi ko sa'yo, pinagsisihan ko rin yun. Sorry po talaga, sana mapatawad yung kaming dalawa. Tsaka ma, yung pagpunta ko dito, sobrang kinakahiya ko na pumunta dito. Kasi ayaw namin makita mo na ganito na lang kami. Tsaka, pumunta kami dito, gusto ko lang talaga humingi ng tawad. Pero, wala akong pakialam kung gano'n nakayaman yung meron ka ngayon. Gusto ko lang sana makita ka at humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Tatandaan niyo lagi, ang magulang walang hangad na hindi maganda para sa anak. Ngayon, magulang ka na din. Ngayon mo maiintindihan kung gaano kita minahal, Renz. Alam niyo po kung anong nangyari sa akin. Alam ko po para may yung nangyari sa akin gawa ng minaliit ko kayo. Ayun, pinagtabuyan ako ng mga magulang ko kasi naging pasaway ako. Nagpabuntis ako sa anak niyo. Pero huwag po kayong mag-alala. Mahal ko naman po yung anak niyo eh. Kahit anong mangyari, hindi ko naman po siya iiwan. Paglalaban ko pa rin po yung pagmamahala namin. Ay, Jenna, mukha naman nagsisi na ang dalawa sa mga ginawa nila. Tsaka ma'am, sorry Bigyan din mo po ng pala ha. chance. Sorry din po pala sa mga nasabi namin sa inyo noon. Pati kayo, minaliit namin. Lahat ng bagay na naranasan nyo, magsilbing aral yan sa inyo. O ano na ngayon ang plano? Ngayong magiging magulang na din kayo. Ayun nga po eh. Hindi pa po namin alam kung saan kami kukuha ng panggastos para sa pagganganak ko. Hindi po sapat yung kinikita ni Renz eh. Ba't hindi na lang Nigeria total, kailangan mo ng tatao dito sa bago mo branch ng Ruin Bites. Hindi na lang sila. Para at least, hindi ka na magagastos para sa bagong tao. Sila na lang. Kaya- Kaya din sila. Kaya mo bang maging sa cashier? Kaya mo? Opo naman. At Basta po, turuan niyo lang po ako ano yung mga dapat gawin po. Tapos ikaw, Renz, delivery mo yung, na lang ng mga orders. yung mga online. delivery natin sa online. Naku ma'am, malaking bagay po ito para sa amin ni Eden. Ma, sobrang salamat po talaga na kahit pa paano tinanggap niyo pa rin ako bilang anak niyo. Sorry po talaga. Hindi ko sasayangin tong second chance na binigay niyo sa amin. At huwag mong sisirain ng negosyo natin. Napakalakas ng Blue and Bites. Oo nga po eh. Nakikita ko siya online, sobrang lakas niya, tsaka pinipilahan po talaga. Sobrang sarap nga daw po nung mga drinks nila dito, tsaka mga pastry. Diba? Ano? Mukha kayo doon. Kami Talaga ma? Okay. Salamat po. Thank you ma. Sige na.